Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka po, Panginoon, sa mga oras na to, Father God. Nawa, Lord, nandito po kami sa platform ng aking kapatid, Panginoon. Nawa, Lord, na yung presensya ang aming maranasan sa mga oras na to, Father God. Nawa, Lord, na ito pong lahat ng sasabihin namin ay ito po ay katotohanan, Panginoon. Sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, O God, Lord. Nawa, Lord, gabayan niyo po kami sa aming gagawin sa mga oras na ito, Lord, na to testify to the goodness, Lord, na unsa ka kamaayo sa among kinabuhi, Ginoo. Hallelujah. Nga gibag-og gyud mi nimo, Lord. Hallelujah, Jesus. Na Lord, nawa, Lord, na ang tanan mga nakinig, Panginoon, na ma-encourage din sila, God, na nabuhi jud ka, Lord, na you are alive, O God. Hallelujah, Jesus, Lord, na itong lahat ng gagawin namin, Panginoon, ay hindi lamang po, Lord, na haka-haka lamang, O God. Hallelujah, Jesus. Ito po ay na-experience sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ama, sa oras na to, Panginoon, nawa ikaw pong manguna sa aming gagawin at hanggang matapos ang aming live show, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, ka po magpadala ng maraming mga kaluluwa, Panginoon, at mapakinig sa kabutihan niyo po na ginawa sa aming buhay, O God. Hallelujah, Jesus. Ama, nawa na I declare favor, I declare victory, O God. Hallelujah, Jesus, na Lord, na hindi ako madiscover ng aking employer, O God. Hallelujah, Lord. Sa oras na to, Panginoon, ikaw po ang aming itataas sa aming mga buhay, Panginoon. Wala po kami pagmamalaki, O Diyos, kundi ikaw lamang ang aming itataas sa aming mga buhay, God. Gamitin niyo lang po kami in mightily. Hallelujah, Jesus. Gamitin niyo po kami sa iyong ubasan, Panginoon. Hallelujah. Kasama ng aming mga kapatiran sa mga oras na ito, God. Ito pa aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen. Amen. Praise God po. Yan, shalom po sa lahat and good evening po. Mag-uumpisa na po ba ako? Hallelujah. Yes, okay. Ayan, shalom po sa ating mga kapatid na nasa sa baba. Kumusta po kayong lahat? Mag-uumpisa na po ba ako, Sisi? Excited Umpisahan mo, sis. Mag-umpisa na po. Dahan-dahan lang. Sige lang, dahan-dahan. Take your time to share, no? Yung naranasan mo. Ayan, so sige po, sisimulan po natin ang ating kwentuhan. Hallelujah, praise God. So, pasensya na po, may mga ganun talagang sitwasyon na gawa ng kaaway, parang ayaw niya, no, na mag-testify tayo sa kabutihan ng Panginoon. So, kung muna magpakilala, ako pala Esther Juan, I'm 31 years old, single, from Bukidnon, Mindanao. Ayan, ako po ay nandito ngayon sa harapan nyo to testify the goodness of God, kung paano siya kumilos sa aking buhay. Amen po. Talagang nabago talaga ang aking buhay, yung umpisahan ko po sa from the beginning, no, kasi doon talaga natin yan, sa umpisa talaga natin hanggang sa dulo-dulo kung paano natin na-encounter ang Panginoon sa ating buhay. So, ako po kasi ako ay isang breadwinner sa pamilya. Amen po. Ako po yung isang anak na hindi po nakaranas ng pagmamahal ng pamilya, or naranasan ko ba, or hindi ko lang talaga na nakikita sa kanila. So, hanggang sa ako po ay nagtrabaho po ako sa Manila, yaya, a babysitter, no, na then nag-aaral yung kapatid ko, na po siya, college, so wala po akong maibigay sa kanila kasi siyempre kunti lang naman ang sahod ko sa Manila. So nag-decide po ako na mag-abroad para maibigay sa kanila yung mga pangailangan nila na hindi kayang ibigay sa aming mga magulang kasi matanda na nga sila. Amen. So sa akin naman tong desisyon na mag-abroad ako, so ito pala yung kaparaanan ng Diyos na makarating ako dito sa ibang bansa para makilala ko ang Panginoon. Amen po. So marami po akong mga pagsubok na pinagdaanan sa buhay, na sari-saring pagsubok na masasabi mo sa sarili mo na bakit ako, Lord, single pa ako. Dapat hindi ko pa ito maranasan kasi single pa ako. Amen. So hanggang sa nakaalis na po ako, no, papunta dito sa abroad. So dito ko po naranasan na yung buhay OFW na hindi ko naranasan sa Pilipinas, na kahit iihi ka lang, hahanapin ka pa ng employer mo. So nandito na, sinubok na ako ng mga sari-saring mga pagsubok, yung
yung sa pamilya mo na hindi ka kukumustahin, lahat na po na nandito na hanggang sa 2019 po ako dumating dito. Meron pong mga sisters and brother na nag-invite po sa akin na mag-Bible study. Pero umaattend po ako, pero yung puso ko wala po doon sa Bible, yung mga binabasa nila kasi wala nga akong alam yung ganon. So nag-aano lang po ako yung kumbaga nandun na yung ulo ko, tapos yung puso ko at isip nandun sa YouTube, nanonood kung ano yung pinapanood. Tapos pag tinawag na ako na, Sister Joanne, ano man po ba yung yung isi-share mo? Sabi ko, wala man akong alam. Sabi ko, pass muna, kayo lang muna. So, yun yung mga yung mga gimme-gimme ko sa buhay. Then hanggang sa hinahayaan lang ako ng Lord, hinahayaan. Ang daming pinapadala ni Lord sa akin ng mga tao na parang, balik ka na dito sa akin kasi ganon. Hanggang sa 2020, na nakikinig pa rin naman ako sa kanyang mga salita, pero hindi ko sinasabuhay, hindi ko sinasa-puso. Hanggang sa doon na pinaranas ako ni Lord ng yung na-homesick ako noon that time, talagang yung negative na yung utak ko na gusto ko nang magpakamatay, dito sa abroad, tapusin ko na yung buhay ko. So yun yung po yung time na yun na 2021, doon ko po na-encounter si God na narinig ko po yung inner voice ni Lord na huwag mo sayangin ang buhay mo kasi marami pang naghihintay sa Pilipinas. Amen? So sa kabila namang tainga ko, meron din mga bad spirit na sige na, tapusin mo na buhay mo, hindi ka mahalaga. Parang ganon, na hindi ka nila mahal. Yung mga hunghong ba. Tapos habang ako ay naglalakad sa rooftop, kasi doon ko nga isasagawa yung hindi maganda. So 3 times po na narinig ko po yung inner voice ni God na huwag mong sayangin ang buhay mo kasi marami pang naghihintay sa Pilipinas. Biglang nagrima sa aking utak na may mga kapatid pa pala ako na naghihintay, na mga kamag-anak ko naghihintay. Doon po mga kapatid na hindi ko naman pinalanuhan at hindi ko rin pinag-aralan na bigla na lang nag-surrender yung kamay ko at umiiyak ako, tas yung bibig ko na nagre-repent. Sabi ko, Lord, patawad, hindi ko alam ang ginagawa ko, Panginoon. Patawarin niyo po ako kasi ang dami ko pong burden sa sarili ko eh. Ang dami kong burden kasi ang dami ko pong nasasagasaan, ang dami ko pong nasasaktan nung panahon na yun kasi without God, wala talaga tayong control sa ating sarili. So yun po yung naranasan ko sa buhay hanggang sa umiiyak ako, tumingala ako sa langit na, Lord, tulungan mo ako. Amen? So nandun na po yun na kasi sobrang na ako, down to the earth na ako darkness na talaga yung buhay ko. Marami akong kaibigan pero ni isa sa kanila, hindi sila nagpipray sa akin na ganyan. Wala talaga sila. So yun panahon na yun na nag-surrender ako sa Panginoon, yung sinurrender ko talaga lahat sa Kanya, then I decide to follow God. So, yun na 2021, yun yung nakilala ko ang Panginoon. Then 2022, doon na din po na tinisting ni God yung aking faith. Amen? Grabe yung testing ng God sa buhay ko kasi may buhay ding nawala. Umayak na naman ako nito. Ayan. So, yun po yung testing ni Lord na grabe yung taste ni God kasi bigla nagkaroon ng cancer yung kapatid ko. Pero hindi ako sumuko sa kanyang promise na hindi kita iiwan pag sumunod ka sa akin. Amen? So, nandoon po na nagkasakit yung kapatid ko na yung wala kang magawa kundi pira lang yung labanan mo. Wala kang magawa kundi ipanalangin. So, yung mga prayer ko, hindi pala tumatalab sa aking kapatid kasi nga iba din ginagawa nila ni mama. May mga witchcraft na kumikilos sa aking kapatid. Amen? So, doon po na nagpray ko kay God na, Lord, huwag mo muna kunin ang aking kapatid kasi bata ko pa lang sila iniwan. Amen? So, yung time na yon na talagang nagigilt ako sa sarili ko kasi nung kapatid ko na yon, siya yung lagi kong inaaway, siya yung lagi kong minumura noon that time kasi wala nga akong Panginoon sa buhay. Pero nakita ko sa kanya na
ni isa wala siyang sinumbat sa akin, wala siyang binigay na masakit na salita sa akin. So yun yung nawala na siya talaga. Grabe, para akong bumaba sa langit na walan talaga ako ng lakas nung that time kasi yun na yung pagsubok na binigyan ng Lord sa akin. Masakit man para sa akin na ganun po yung nangyari sa kanya na nawala, pero I'm so thankful kasi nabago ako at nabago rin yung pamilya ko. Amen. So yun po yun, no, na hindi man ako nakauwi sa Pilipinas para makilibing sa kanya. Nakita ko sa kanya talaga na umiyak talaga siya. Kasi sabi ko sa kanya na hindi mo na ako mahihintay kasi pinapaaral ko yun Pinapaaral ko yun ng college. Graduating na sana siya ng criminology, pero sad to say, kinuha siya ng Lord para mas lalo ko pang makilala ang Panginoon at mas lalo pang may mabago sa aking buhay. Amen. So masakit yun para sa akin bilang isang anak, bilang isang kapatid, lalong-lalo na po ngayon na naglilingkod na ako sa Panginoon, nagsiserve na po ako sa Kanya. Mahirap mahirap na masarap na maglingkod sa Lord, no? Na lalo na yung pamilya natin na sila talaga yung una nating iiwanan. Sila yung una na ilalayo ng ating Panginoon. Amen po. So yun po yun naranasan ko sa aking buhay at dito sa abroad na 6 na taon na po ako dito, mag 7 years na rin ako this coming October. So matagal-tagal na rin, first timer, hindi po ako nakauwi sa Pilipinas. Amen. So sabi ko sa Lord na kung wala ka Lord, hindi ko makakaya itong pagsubok na to na pinagdaanan ko. Baka tumalon na rin ako sa building. Amen. Kaya nung panahon na yon na namatay yung kapatid ko, sobrang empty talaga ako noon that time. As in zero talaga ako noon. Wala talaga akong kapira-pira noon that time. So sabi ko sa Panginoon, Lord, wala po ako. Sabi ko, wala na po akong malalapitan. Kahit tumawag po ako sa kamag-anak ng tatay ko kasi nasa Amerika po sila, nagdadalawang isip pa sa akin na magpautang kasi baka daw ma-scam. So sabi ko, hindi naman ako mag-i-scam kasi mas gustuhin ko pang na magpaalila sa mga tao para makabigay ng pira kaysa mag-scam. Amen? So yun po yung time na nag-desire ako kay God na tulungan mo ako, Panginoon, na makahanap ng makatulong sa akin kasi wala akong pambili ng kabaong kasi yun yung hiniling ng aking kapatid doon po ako nasaktan kasi sabi kasi niya ng nanay ko na kasi hindi talaga kami nagkausap nung that time nung nawalan siya ng buhay talaga. Ako talaga yung na-surprise. Tapos sabi niya sa nanay ko na, Ma, pakisabi na lang kay Ate Ma na sabihin mo sa kanya na isang hiling na lang, yung hihigaan ko ay yung kabaong. Sabi ko, ang dami naman yung hilingin niya, bakit kabaong pa? Sabi ko, na ibibigay ko naman, di ba? So yung time na yun, wala akong pambiling kabaong kasi 30,000 yung kabaong. Sabi ko, Lord, saan ako kukuha ng 30,000? Kahit pambili ng internet, hindi ko magawa. So yung time na yun na pinaghawakan ko po yung promise ni God na pag sumunod tayo sa Kanya, hindi niya tayo iiwan. Amen? So, nagpray ako noon that time. Nagpray ako, Lord, walang-wala na ako. Ikaw lang yung makakatulong sa akin. Then yung pinsan ng tatay ko na tinawagan ko sa Amerika, ganitong oras kasi sa kanila ngayon parang madaling araw o tanghali. Tumawag sa akin, sabi niya sa akin na mag-video call tayo, gusto kitang makita kung totoo ka ba talaga. To yung nakita niya po ako, nagpintuhan kami at nakita rin ako ng mga kapatid niya. So doon po sabi niya sa akin na ako na po sasagot lahat ng mga pangailangan mo, pati yung sa kabaong, lahat ng pangailangan mo, huwag ka nang mag-utang sa akin. Doon talaga ako, umiyak talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, totoo nga, Lord. Then sabi ko, buhay na buhay ka nga, Lord. Sabi ko, buhay na buhay ka nga, Lord. So yun po yun na hanggang sa nailibing po yung kapatid ko, yung mga kasi nagpagawa po ako ng bahay, yung mga siminto, mga kung ano man po yung nandoon sa amin. Yun po yung ginawang yung pansyon sa kapatid ko. Oo, so yun po yun yun, masakit talaga yun para sa akin, pero God is good talaga na hindi kanya talaga pinabayan. Kumbaga, sinusubok ka lang niya, ba tinitaste yung faith mo kung sa bagyo or sa kabila ng bagyo ng buhay mo, mga pagsubok sa buhay mo, kung kaya mo pa rin ba siyang sambahin, purihin, or itistify sa lahat ng mga tao, yun po yun, no, na naranasan sa aking buhay. Kaya ngayon, yun pala yung dahilan na hinuhubog niya ako, tinuturuan niya ako para
ako din pala gamitin sa aking pamilya at sa aking mga kapatid. Kasi ang mama at papa ko laging nag-aaway, kahit halos ibigay ko yung sahod ko, wala nang matira, hindi na nga, hindi na ako makakabili ng panty at bra kasi alam mo yung gusto mong tumingin sa online pero hindi mo magawa kasi yung isip mo mas kailangan nila sa Pilipinas. Amen. So yun po yun no na laging away sila mama at papa. So yun po yung time na God is working sa kanilang buhay. Kumilos talaga si Lord kasi nakita ni God yung kagalakan ko, yung kung ano ako sa kanya. Amen. Kaya nung si mama at si papa, ngayon makikita ko po sa kanila na meron na talaga, iba na talaga. Makikita mo yung una at ngayon di ba? Kasi kahit ako sarili ko, inaano ko talaga, ano kaya ako noon sa ngayon. Iba na talaga kasi dati, mapagmura tayo, mahilig tayo makipag-away, pag inaaway tayo, aawayin din natin. Amen po. So, nandun na po yung the fruit of the Holy Spirit, love, joy, gentleness, humbleness, di ba? Self-control. Yung bagang marunong ka na mag-control sa sarili mo. Amen po. So, yun po yun, no, na grabe talaga ang Panginoon kumilos sa aking buhay. Kaya ito ako ngayon na nagpapagamit din ako sa Panginoon to encourage to everyone na yung mga tao na wala pa sa Panginoon, wala pang relasyon sa Panginoon. Kasi malalaman natin yung mga tao na wala pa sa Panginoon kasi pinagdaanan natin yon. Amen po mga kapatid. Amen. Kaya tayo ang ginamit ng Lord to maging light sa iba or maging liwanag sa iba at maging asin sa iba. Amen. Kasi kung walang asin, hindi rin parang tabang ka sa kanila. Amen. Magkasama po yan. Light and asin, no? Tayo po ang asin at ang ilaw dito sa mundong ito. Amen. So yun po yung nangyari sa buhay ko, yung aking mama na after ng libing ng aking kapatid, talagang iba talaga yung nanay ko noon that time. Iba talaga kasi yung bibig niya, lagi niya sinasabi na papatay siya ng tao, kakain siya ng atay, yung ganun. So walang ibang thinking ng isip ko kundi yung tatay ko yung papatayin niya. Amen. Hallelujah in Jesus name. Ayan. Yan po yun, no? Yan po yun na natulungan po ako ng banal na espiritu para paano labanan yung ganong sitwasyon. So, may conviction sa Holy Spirit na mag-fasting and prayer ako. So, nag-sacrifice pa ako 3 days. 3 days ko po na hindi po ako kumain without rice, without water. Nag-fasting talaga ako noon that time. And then, nung tapos na po ng fasting ko, binalikan ko po yung nanay ko. Glory to God! Nakikita ko na po yung face ng nanay ko na yung, hindi na yung kunot-kunot ba na parang yung uulan. Tapos pag nagsishare ako ng word of God sa kanya, nakikinig siya. Kung ano man po yung pinaranas ni Lord sa akin na Bible verse, yung Matthew 4:4. Yan po yung una na pinakilala sa akin ni God, yung Matthew 4:4 na hindi lang pala tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita na lumalabas sa ating bibig. So, ibig sabihin, hindi lang pala physical natin ang pinapakain natin kasi ang physical natin 3 times a day siya kumakain, may merienda pa. Pero yung ating spiritual, hindi, ito po yung salita ng Panginoon na ating inaaral sa araw-araw. Ito po yung pagkain niya. So, shinare ko po yun sa nanay ko. Tapos sabi ng nanay ko na, bakit mo alam yan? Sabi niya, paano mo nalaman yan? Kasi, di ka naman ganun dati. Amen? So, sabi ko, nagbabasa po ako ng Bible, ma. Sabi ko, nagbabasa po ako, nag-download po ako. Sabi niya, wala ka naman dalang Bible. Sabi ko, meron akong Bible, nag-download po ako ng Bible. So, yun po yun na unti-unti po na nabubuksan ang isip at puso ng aking pamilya. Kaya ngayon, praise to God na hindi na ako mahirapan na pasunurin sila sa akin kasi talagang nakikinig talaga sila sa akin ngayon. Kaya sabi ko sa Lord, salamat Lord kasi sa'yo po tong lahat. Hindi ko to magagawa without the Holy Spirit. Hindi ko magagawa ito kasi hindi ko man to gawain noon pa. Amen? So doon po na nakikita po ng mga followers ko, mga tsahin ko na talagang may nagbago talaga sa aking buhay na tinatawag na nga ako ng pastora. Sabi ko, hindi pa ako pastora. Servant of God lang po ako ni Lord. Amen? Kasi talagang
meron talaga silang nakita sa aking buhay, mga kapatid. Kaya talaga napaka-powerful talaga ang salita ng Lord. Yung iba hindi maniniwala po, pero pag yung isurrender mo lahat, genuine po ang ating pagrepentance sa Panginoon. Yung isuko natin ang lahat, talagang magbago talaga ang buhay natin. Amen po. Kasi sabi nga nila, 'di ba, sa makamundo na hindi ka na magbago, ganyan ka na forever, pero no, mali po ang iba. Kasi hindi po natin alam kung paano kikilos ang Panginoon sa bawat isa. Amen. Kaya tayo na nakilala sa Panginoon, na maging humble tayo sa kanila para mawin natin sila at maging katulad din natin sila, mga kapatid. Amen po. Amen. Hindi man tayo perfecto, pero may salita po ng Panginoon na perfecto na magtutuwid sa atin. Amen. So hallelujah, no, na napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, walay rason na hindi kita alagaran. Walay rason na hindi kita sambahin. Hallelujah. Kahit ano man yung sitwasyon ng ating buhay, kahit ano man po yung mga pinagdaanan natin sa ating buhay, no? Kasi pag tayo kay Lord, ang daming a lot of trials. Yan. Ang daming mga pagsubok na raranasin natin. Amen. So, diyan po diyan po yung naranasan ko sa aking buhay. Kaya mas lalo akong naging matatag dito sa abroad, no, na simula nung na-rescue ako ng Panginoon until now, hindi po ako nag-backslide. Kahit ano man po yung unos na dumaan sa aking buhay, kahit ano man po yung ibigay ng kaaway na para titigil ako sa paglilingkod sa ating Panginoon, pero hindi ako susuko. Kasi sabi ko sa Lord, nanumpa ako sa Panginoon na I follow you, God, na no turning back. Amen. No, 'di ba? Nung nakilala natin si Lord, nag-promise tayo, Lord, I follow you, no turning back. Susunod ako sa iyo, Panginoon, na kahit anumang mangyari. Amen. Kaya nawa natuparin natin yon, yung pangako natin kay Lord na susunod tayo. Amen po, mga kapatid. Alam ko po na lahat po na mga kapatiran dito, kung hindi pa nakaranas or hindi pa naka-encounter, mararanasan nyo din yan at doon nyo po maintindihan kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Amen. So ito po yung isa kong panalangin sa Diyos, na ang purpose ko pala, bakit ako ginamit ng Panginoon, para ilapit ang aking pamilya sa Kanya at makakilala sa Kanya. Amen? So ito pala yung purpose ko. Pero matagal na akong pinapauwi ng Lord, pero nakiusap ako sa Kanya na bigyan mo pa ako ng 1 taon pa kasi sobrang drain ako, wala pa akong ipon, Lord. Amen? Yung bahay ko hindi pa tapos. Sabi ko na pwedeng bigyan mo muna ako ng 1 taon pa para mag-serve ako sa'yo ng full time. Kasi dito talaga ang hirap dito na maglingkod ka sa Panginoon na may amo, hindi ka makapokus pag nakahawak ka sa cellphone mo kasi yung Bible mo nasa cellphone, tatawagin ka ng amo mo, lagi ka na lang cellphone. Amen po. So doon ko po na talagang umiiyak talaga ako sa Panginoon na kulang ang aking oras at panahon. Minsan, naiinggit po ako sa mga tao na ang daming panahon at oras, pero parang wala lang sila, na nasa makamundo lang yung buhay nila. Amen? Kaya sabi ko sa Panginoon na gamitin mo ako. Gamitin mo ako, Lord, para sa iyo ika-glorify, hindi sa akin, kundi ikaw mag-glorify at ikaw makita sa aking buhay. Amen? So doon po na nakita ko po ang kabutihan ng Lord, lalo na sa aking mga employer dito na napaka-birikain, kahit minsan nasisigawan na po ako, pero napakabuti nila. Amen? Napakabuti. Nakikita ko po ang Panginoon sa kanila kasi minsan late na po ako bumababa, yung trabaho ko sa umaga, yung amo ko na nagtatrabaho, sabi ko, Lord, parang namimiyasa na ata ako, Lord. Pero siyempre, yun na lang yung time ko na ibigay sa Panginoon na Lord, ito na lang kasi limited lang talaga yung oras ko. Alam na mga kapatiran ko sa panampalataya talaga. Kaya dyan po ako may iyak. Kaya sabi ko sa Lord, pag uwi ko, nawa na hindi mawala yung boldness, hindi mawala yung katapangan ko at kagalakan na ipakilala kita sa lahat ng mga kapatiran, sa mga kapamilya ko, sa mga relatives ko, ipapakilala kita. Amen po. So yun po yun nangyari sa aking buhay, no, sinasummarize ko lang kasi baka dumanak yung TikTok dito, umiiyak talaga ako kasi very emotional talaga yung yung aking testimony, kaya sinasummarize ko lang kasi
baka maano si TikTok. Ayan, dati kasi nagtestimony ako dito, na-ban yung TikTok ng isang kapatiran. Ayan, so yun po yung nangyari sa aking buhay na talaga ngayon na nagpatuloy, na naging matatag, na ngayon ginagamit din ako ng Panginoon to encourage to everyone, lalo na po sa aking mga kapatiran, sa aking mga relatives, pinsan, kasi meron din kaming kakamatay lang. So, nag-encourage din ako sa kanya na ganoon talaga ang buhay natin, napakaiksi lamang. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala dito sa mundong ito. Kaya, magmahalan tayo sa bawat isa. Kung ano man po yung na-achieve natin dito sa mundong ito, bonus na lang yan. Hindi natin madadala yan sa, hindi natin yan madadala sa langit. Amen? Kahit marami kang bahay, marami kang sasakyan, hindi natin yan madadala sa mundong ito. Amen? Kaya sabi ng iba na, buti ka pa, hindi ka nagbabago kasi abroad ka. Sabi ko, hindi ako magbabago. Mabago man yung panlabas ng anyo ko, pero dito sa puso ko, hindi magbabago. Kasi si Lord nagbigay niyan. Amen? Hindi ko ipagpapalit ang pira sa inyo kasi pag nawala ako, bakit ang pira ba ang magdadala sa akin sa libingan? Hindi, kundi kayo. Yan po yung lagi kong sinasabi sa kanila. Sabi ko, puputi man ako, magbago man ang anyo ko, pero yung puso ko hindi magbabago. Amen po, kasi ito na ang binigay ng Panginoon sa aking buhay. Kaya I'm so thankful, blessed ako kay Lord kasi ito yung naranasan ko na hindi ako yung yung paligoy-ligoy na So, yun pa yung naranasan ko sa aking buhay na nawa na ang iba din na makaranas din sa goodness of God na nawa na maranasan din nila para mag-testify din sila kung paano kabuti ang ating Panginoon. Amen po. Kaya yun, uuwi man ako sa Pilipinas na wala na ang aking kapatid, kulang na, pero nandyan naman na aking mga magulang kasi ngayon alam ko na nasa kamay na siya ng Panginoon kasi one time kasi nanaginip po ako noon that time kasi lagi lang ako umiiyak kasi nagkaroon nga ako ng guilty sa kanya. Kaya nung pinatanggal ko sa Lord na kunin mo Lord yung guilty ko kasi lagi lang ako umiiyak noon that time, di ako makamove on sa nangyari. So humingi na naman ako ng tulong sa Panginoon. So yun po yun na sabi ni Lord sa akin, patawarin mo yung sarili mo, pinatawad ka na niya. Sabi ng Lord sa akin, no, napatawad pa ako, nag-release pa ako ng forgiveness. So yung time na yon, nanaginip po ako sa kanya, sabi niya sa aking panaginip na, te, wag ka nang umiyak, sabi niya, wag ka nang umiyak, okay na po ako dito. Wala nang sakit, sabi niya sa akin, no? Wala nang sakit. Pero yung sa panaginip ko, nakita ko talaga na may hardin, tapos parang may ilog-ilog. Tapos sabi ko sa kanya na, saan kayo, wala namang CR dito. Sabi niya, dito lang kami kakain, yung ganun. Tapos yun yung time na yun na sabi ko, palayain ko na siya. Pinatawad ko na yung sarili ko. So yun po yun, no, mga kapatid, sisters and brother na naranasan ko yung goodness of God na napakabuti niya po sa buhay ko. Amen? Hallelujah. So, yun lang po yung aking matistify siguro. Amen po. Nung si Jesus po ay tinanggap po natin sa ating buhay, ay nagkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso. Amen? Ayan po. God bless po. Back to you, sisi ko. Thank you so much sis sa very nice testimony po. Pwedeng, may tanong lang ako ha. Ilang taon Sige ka po. nagyaya ka? Pa? Sabi mo na una mo bang trabaho yung naging yaya ka? Ilang taon Saan? ka nagyaya Sa Pilipinas? Yung pumasok po ako sa kanila, I think 23 o 24. Oo. Tapos ngayon 29 ka nga? 31. Very Opo. young. Bata ka pa pala, no? Mas matanda pa yung panganay ko. Tika, yung kapatid mo, bakit siya nagka-cancer? Complicated kasi yung nangyari sa kanya kasi Babae. Babae, dalawa lang kami babae. Yun. Biglaan kasi yung nangyari sa kanya eh. Nung wala pa ako sa Panginoon, talagang baskog man siya nung that time na yun. Siguro, yun yung kaparaanan ng Panginoon ba na yung inalaw niya. Oo. Opo. Kasi nung time na yun, pinaaral mo siya. Tapos, parang nakapokus sa kanya yung attention mo.
Opo. So, yun, ang naramdaman mo, parang yun ang yung ginamit ni Lord para makilala mo si Lord. Kasi Oo, doon yun ka po. nakafocus sa kapatid mo, no? So, may Opo. sense din yung, ganun yung conviction sa'yo ng Espiritu Santo. Pero, hindi ka doon na hindi ka nanghihina, no, sa nangyari. Yung nanghina lang ako nung binalita na nila sa akin na wala na yung kapatid ko. Doon po ako nanghina talaga. Pero Oo. yung pananampalataya mo sa Panginoon, Hindi. Hindi siya nanghina. Tapos, Tuloy-tuloy lang talaga. so, amazing si Lord, no? Yeah, amazing talaga siya yung hindi mo ma-explain talaga yung kabutihan. Kaya mami sa kay Lord. Kung totoo, Masakit yun. Pero, masakit. pero hindi talaga totally na masakit kasi may mga Hindi. para-paraan si Lord no? Oo. Kung nasa nagbibigay naman siya ng comfort kung nasasaktan ka. Alam mo yung, meron ka spirit of joy, yung bigla ka lang tatawa. nawala na yung kapatid mo, doon yung pinagpagpawilan. Pero, in another sense na, bakit gano'n, Hindi talaga fully na, ayoko na sa'yo, Lord, yung gano'n, di ba? Parang wala akong Parang ways si Lord talaga makilala mo. Diba? Ganon. Lahat naman tayo. Wala akong murmuring sa kanya kung kailan sumunod ako, bakit ganon. Wala, sabi ko lang, Lord, tulungan mo ako sa ganitong sitwasyon. Kalooban mo, kabubuton mo. Yes. Ganon din yung sinabi ko sa mama at papa ko na walay ka nang sa Bisaya pa, walay basulay kay dili man kitang tagiyas yung kinabuhi, kabubuton sa Ginoo. Kaya akong mama, basul-basul man tanan. Kay basul na tanan akong papa, sila dito nagbinasulay na. Walay magbinasulay. O murag ako ang gigamit sa Ginoo nga stand gap sa kanila. Oo. Yun. Parang ito yung nasa Juan, John chapter 14 verse 27, sabi dito, huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. So yan yung nauna sa inyo, may kapayapaan ka pa rin. Amen. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. Diba? Amen. So, praise God talaga. At yung sa financial, imagine, God providing you, no? Kahit yes, God provide. Tapos, no, yung financially na kung wala kang pag-anuhan, pero God is providing you. Imagine, nanghihiram ka, pero sabi ng pinsan mo, na siya na lahat. Libre. Amen. Yung una, may doubts pa siya. Kasi never pa niya ako nakikita baka scam daw kasi marami scammer. Oo. Parang inaano din ako ng Lord ba kung ma-failed ba ako kasi 'di ba may ganong sitwasyon na ganong 'di ba may pag may gusto ka hindi agad ibigay ni Lord. Kumbaga tinitest ka niya kung ano yung feelings mo, ma-failed ka ba or pagpatuloy ka ba sa iyong faith, di ba ganon? May ganong tema may ganon kasi naranasan ko din yan Maano mo talaga yung sa testing. Amen. Kapatid mo, pinaaral mo siya, naggastos ka talaga doon ng pera. Pero, nung namatay siya, hanggang yung ginastos mo, na ano yun ba, parang na-erase, hindi man lahat, na-erase yun. Dahil yung dapat failures nga kumbaga failures kung sa umapa pag failures failures pero failures kasi yung faith mo sa Panginoon mas lalo kang napalapit sa kanya, di ba? Kasi sabi kasi ni Lord, wag mong tingnan yung failures mo, tingnan mo ngayon kung saan ka ngayon. Wag mo tingnan kung ano man yung nangyari sa buhay mo, tingnan mo kung ano ka ngayon. Yun laging pinaremind sa akin ng Panginoon sa akin. Kaya yun yun na yung lagi kong sinasabi sa Lord na salamat sa mga trial, sa mga pagsulay nga ako ang natagamtaman sa akong kinabuhi kay kanang medyo ni ano pa ako ba nag-grow yung naging matibay. Ano ba yung sa Bisaya? Maligon. Maligon. So yun po yung nangyari sa akin. Tungkol naman sa fasting, paano ka nag-practice? Tinuro ba sa'yo yan? Walang nagturo. Basta convicts lang siya sa akin, ni Holy Spirit. Kasi
Pag di mo kasi yan magagawa kung walang spirit yung espiritu, banal na espiritu. Yan, mag-fasting, mahirap siyang gawin kasi wala ka ibang atupagin dyan kundi magbasa ka ng Biblia, basa ka ng Biblia, then worship. Yan, worship. Kasi yan yung pagkain mo eh. Kasi hindi ka kumain ng physical. Amen? So yun yung ginawa ko. Alam, na ano nga ako doon kasi yung amo ko, nagtataka na sila bakit di ako kumakain, dadalhin na nila ako sa hospital. Kaya sabi ko, samahan mo ako, Lord. Kasi hindi ko man ito magagawa kung wala ka. So, yun yung ginawa ko. Yun naman, praise God na natagumpayan. Kaya yun yung pagpapasting, mayroong purpose. Hindi lang yun na magpasting ka para basta yung ganon. Hindi, meron kang purpose. Example, na katulad po noon na gusto kong mawin yung nanay ko na mabago yung ano niya kasi may pride, may yabang, kasi may mga spirit nga nasa kanya. Kasi kung ganito kami, mag-talk kami sa video call, magkaano ang aming espiritu ba? Magkasungag? Ano ba tawag doon? Magre-rebelde? O para mag-away kami? Hindi kami magkaanuhan. O so yun po yung na-rebel sa akin na mag-fasting at mag-prayer. Yung fasting at prayer. So yun po yung ginawa ko. Effective naman siya kasi sabi nga ng Panginoon pag tayo nanalangin na yung malinis ang puso ba? Yung hindi na may murmur nga, may mga wala, effective yan sa Panginoon. So yun po yung naranasan ko sa aking buhay. Ayun. So praise God naman. Nung nakilala mo ang Panginoon, ilang taon ka na yung nakilala mo talaga siya? 2021. 2025. Oo, 25 ako. 25. Kasi 21. 26, 7. 25. 25. Opo. Ano talaga ang original, yung church? Katolik. Katoliko. Opo. Katoliko. Hindi ka na Katolik? Hindi na. Hindi na. Okay. Hindi na siya. Sabi ng mga, yung nanay mo, kasi Katolik pa rin sila ngayon. Mamis ako kasi pag inayaya ko sila, pag may time, may fever na magkausap kami, inaano ko rin sila, mag-share din kami ng pinatanggap ko na rin sila mama, sila papa, pero nakatanggap na sila, pero hindi pa kami na-baptize sa water, hindi pa. Oo. So yung time na yon na sabi ko kay mama na manalangin tayo ma, siya yung pinalid ko ng prayer. Matatawa ka lang kasi sabihin ng nanay mo na wag ka na lang mag sign of cross kasi hindi ka na Catholic, born again ka na. Alam naman nila na wala pa akong church, wala pa. Mawawala talaga sa atin yan. Oo. Alam natin pala yun. Kahit sa akin yung cross, lalo na kami talagang devoted Catholic kami. Yung mama ko nasa church, tapos yung ko may mga din sa church, yung mga GKK, mga leader, ganun. Kaya parang may impact nila na para hindi na matanggap. Lalo pag sabihin, hindi nyo yung tawag yan. Amen. Nagagalit. Amen. Nagagalit sila. Amen. Kaya nga pag uwi ko, i-explain ko ng para Amen po. Maayos. Isa itong mga testimony na ito, aking i-send sa kanilang mga messenger. So, yan. At ang ganda ng mo po, no? So, ngayon, ano ang naramdaman mo tungkol sa Panginoon? Full of joy. Yung kahit wala sila, masaya ka. Hindi na yung katulad dati na iyak-iyak ka lang. Yung, hindi na katulad dati na yung magmumurmur ka sa tabi, yung mag-imot-imot sa tabi, yung ganon. Hindi na. Yung masaya ka na. Masaya ka na. Full of joy ka na, yung naranasan ko. So, nasa 5 sa Galatia chapter 5 verse 22, yung joy, love, peace, no? Kasi, syempre, nandyan na. Tayo ng Panginoon automatically nasa atin. Yun yung identity natin. Praise God. Ang saya po at thank you sa testimony. Thank you for watching this wonderful testimony from our sister in Christ, Joanne. And I hope na meron po kayong natutunan na totoong ang ating Panginoon ay buhay na buhay. God bless po sa inyong lahat.